Good morning po at gusto kong mag-shout out doon sa lahat ng aking mga katunggali. Paano ba naman kasi yan i-express na mga discussion. Ako kasi po ay hindi ako classified as religionist. Binago ko po ang aking spirituality to Christ kasi masyado akong nagugulo dito sa mga religion. I'm just a simple person na nagsasaliksik lang po. Isang taong nagsasaliksik ng katotohanan. Kaya nga po pagdating sa Facebook community, hindi ko rin pwedeng pabayaan na lang na hindi mag-comment. Ang Facebook po kasi is soliciting what is in your mind. Maski nga ako nagtataka niyan Ang hilig ng Facebook, magsabi ng ganyan, pero pag ang dami mo ng mga na-shared na kung ano-anong mga katotohanan, nire-regulate din naman niya. Dinidelete pati. Ewan ko lang. Mahirap kung ano ang talagang dapat gawin sa complicated situation ng ating mundo. Kasi we all have our freedom what to think. We also have freedom what to say. We also have freedom of what we want to believe. Syempre, ano ba ang paniniwalaan natin? Yun bang kasinungalingan o yung katotohanan? Sa ngayon po, hindi na natin malalaman kung ano ba talaga ang katotohanan. Kasi lahat na lang because of religion and religionist people, if you would share what is truth, ang gagawin po nila, papabulaanan na sasabihing mali. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang dapat nating isolicit? Ang kasinungalingan o ang katotohanan? Meron po kasing issue tungkol sa calendar. Nako. Ang calendar po kasi ay para sa akin isang instrument of Satan. Kasi nag-i-inject ang calendar of a switchable day of worship. Pag sinasabi pong switchable day of worship, yun po yung between the Saturday and Sunday keeping. Kung atin pong pag-aaralan ang original na pinakamatandang kalendar ay ang Julian calendar. In my research po, napakaraming mga kalendar, pero ang universal, paano ba express? Ang pinaka calendar po nga ginamit worldwide with evidence or pinakaluma na calendar ay yun pong Julian calendar. Kasi it's 650 BC
before Christ. And bago po kay Kristo, kung atin pong i-research sa Bible, Christ came during the time of Augustus Caesar. Ang mga imperialist na mga makapangyarihan noong panahon ay sa pamagitan po ng mga emperor. Yung tinatawag sa Bible na Caesar, sila po yung nagdi-dictate ng batas. Kung atin pong ihambing sa ating kapanahunan sa ngayon, yan po yung United Nations, manipulated by America and the European Union. Sila po yung Roman Empire noong panahon na nagdidikta kung ano ang gagawin sa buong mundo. Akala mo sila ang Diyos na makapangyarihan. And in our time, dahil po sa nagsidami ang religion at mga religionist na tao, they would impose what they want to do in exchange of truth. Simple calendar history, babaguhin mo, na documented man yan. The oldest calendar in history with a concrete or sufficient evidence na ginamit worldwide, wala pong iba, the Julian calendar. And the Julian calendar was introduced by Julius Caesar. Julius Caesar was the predecessor of Augustus Caesar, who was the emperor during the time of Christ. So, ang ibig sabihin po, since ang Julian calendar was invented in 650 BC at inalis po noong 1582 in the month of October at pinalitan ng Gregorian calendar, nandun po yung deceit or pangdadaya because of the religion. At alam niyo ba kung sino ang nagbago ng Julian calendar? The Roman Catholic Church. Ang nag-declare po na yan para gamitin worldwide was Pope Gregory XIII. Malinaw po yan. Bakit natin pa babaliktarin ang mga documented history na the order of the days from Monday to Sunday was changed by Pope Gregory at ginawang Sunday to Saturday. Yan po ang laro ng mga religionist to power. That started in the early 1st century nung binago po yung official day of worship of the Jewish people in Judea na inilipat po ng Roman Empire yung official day of worship na sinasabi pong Sabbath sa Bible of the Jewish people, na ang ikapitong araw po sa Julian calendar was Sunday. Malinaw po yan. And yan po ay maraming witness na yan. Even until today, ginagamit pa rin po yung Julian calendar
with that order of the days from Monday to Sunday. Can you follow? Malinaw po yan. Pero tinitwist po ito ng mga Saturday Sabbath advocates. Kasi dalawa po ang mga Sabbath keeper eh. The original Sabbath keeper was observing Sunday as the Sabbath. Kasi yun po ang ikapitong araw sa Julian calendar. Na pinangalanan po na itong mga pagan Roman Empire ng Sunday. O ngayon, dahil sa gustong agawin nila yung Sabbath, inilipat yung Sunday doon sa Resurrection Day at ginawang official day of worship ang Resurrection Day in exchange to the Sabbath day, which is Sunday. And since yung sequence ng mga ipinangalan ng pagan people sa mga created days of God from first day to the seventh day, siyempre, iminove nila yung Sunday to the first day. Kaya yung Saturday, yun na ang nagiging pangalan doon sa seventh day. Tapos sasabihin netong mga Saturday Sabbath advocate na binago nga daw ang calendar, but not the order of the days. Bakak sa Bisaya. Bakakon nga religion ng SDA. Sinasabi ko po yan ng straight na bakak. Sinungaling, walang katotohanan based from the documented, kumbaga, sa pangyayari ng history, kung paano po binago ang kalendaryo ni Pope Gregory XIII para lang po sa kanilang inimbento na observance of the Holy Week to have a festival na tinawag po nilang Easter Sunday. Alright? At alam niyo ba kung ano ang motibo ng Roman Catholic Church? Sapagkat hindi na po nila kasi kayang agawin, hindi nila pwedeng maagaw ang seventh day na Sabbath. Kaya nag-imbento sila ng official day of worship to the Resurrection Day. Walang pakialam ang Roman Catholic Church sa Sabbath. And that's the truth. They only changed the day of worship to the Resurrection Day instead of the Sabbath day. Kaya sila nag-aaway-away. Kapoy na sila paminahon. At kung alam nyo ba kung ano ang Easter Sunday, the Roman Catholic Church had to make an influence through the movement of the earth. Because the movement of the earth has bearing to the creation week of God na nandun yung seventh day pero wala kasi masyado siyang proof sa reckoning ng seventh day. Kaya nakaisip itong Roman Catholic Church na gagawa sila ng another tradition of the twist. Kasi truth na talaga ito, the physical movement of the earth na yan eh. Yung tinatawag na equinox. When you study what is the equinox, yan po yang ang araw ay nakatapat sa equator ng Earth to justify that the month between March and April, where they celebrate or invented the tradition of the Holy Week, will fall on Sunday, which is called the Easter Sunday. Kaya yan po ay twist pang-brainwash ng Roman Catholic
church for a period of so many years past already. Mula pa nung si Jesus ay umakyat sa langit. But the Sabbath day or the Sabbath of Jewish people can never be changed. Kasi po, ang mga Jewish people, lumaban yan ng patayan sa Roman Catholic Church or sa Roman Empire, which was the first bloody war that happened in Judea in the early 1st century after Christ ascended to heaven. Yan po ang katotohanan. Kaya wag po nating baguhin ang history para lang po natin i-push ang ating religion na mas lalong nilalagay natin sa kasinungalingan. Nakakahiya po kayo. Sa totoo lang. Sa katangahan dahil sa ignorance of truth kung ano talaga ang totoong mga nangyari. At ito po ay advantage sa Roman Catholic in our time kasi wala naman silang pakialam sa Sabat eh. They only had made the resurrection day as the official day of worship and now they invented the equinox. Kaya walang choice itong SDA sa strategy of religion sapagkat reality na ito eh. It's the movement of the earth that will coincide to the celebration of the Easter Sunday for a yearly Sabbath, not weekly Sabbath anymore, because the worship of the Sabbath is daily. And that is true. Na inabolish kasi ni Jesus ang Sabbath day worship. Ginawa na po niyang daily at yun po ang advocacy ng mga apostles nung si Jesus po ay umakyat na sa langit. And the apostles had able to convert those who were saved in Christ Sabbath rest. Amen?